Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay Aswang. Isang malungkot na balita ang natanggap ni Dayan. Tumawag kasi ang kapatid niyang si Divina na namatay sa aksidente ang kanilang mga magulang. Single mother si Dayan at kahit na importante na makapagtrabaho siya para masuportahan ang 5 taong piping anak na si Jose, ay agad itong lumawas papuntang Cebu, dala ang anak. Nagmamadali kasi ang panganay nilang 3 magkakapatid na si Delilah, na agad ipalibing ang kanilang mga magulang. Nakarating si Dayan sa Cebu at isang araw matapos ang libing ay naglinis siya ng bahay ng kanyang namatay na mga magulang. Hindi niya inaasahang makita ang titulo ng lupa at bahay. Nagulat siya dahil nakapangalan ito sa kanya. Itinakwil kasi si Dayan ng kanyang mga magulang nang siya ay mabuntis noong siya ay dalaga pa. Kaya lumuwas siya ng Maynila at doon nagtrabaho at mag-isang pinalaki ang kanyang anak. 6 na taon siyang hindi kinakausap ng kanyang mga magulang. Kaya ang akala niya ay hanggang sa namatay ang mga ito ay galit pa din sa kanya. Pero nang makita niya ang titulo ng lupa ay napatunayan niyang mahal pa din siya ng kanyang mga magulang. Naiyak si Dayan dahil dito at lumuwag ang kanyang pakiramdam. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay para ipakita sa kanyang 2 kapatid ang titulo. Masayang ipinakita ni Dayan ang titulo, pero hindi dahil sa may bahay at lupa na siya kaya siya masaya, kundi dahil alam niyang pinatawad na siya ng mga magulang niya. Nagalit ang 2 niyang kapatid at pinagalitan nila si Dayan dahil nakangiti ito at masaya. Humingi ng tawad si Dayan. Pumasok siya uli sa loob ng bahay at nagpatuloy sa paglilinis. Nagpa siyang tumira ni Dayan sa pinamanang bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit lumipas ang mga araw at nakarinig siya ng mga nakakatakot na tsismis. May nakakita daw ng aswang noong isang gabi. Sa loob ng 1 buwang pagtira ni Dayan sa bahay ay araw-araw niyang naririnig ang tsismis na ito. Ang pinaghihinalaan ng mga taong bayan ay ang matandang babae na nakatira sa loob ng gubat. Pero ang sabi naman ng iba ay may sira lang ang ulo nito. Pinuntahan pa nga ang matanda ng mga tiga-health center para ma-check up, pero wala naman silang nakitang kakaiba sa kanya. Nabagabag at natakot si Dayan sa mga tsismis na narinig niya. Ang sabi daw ng mga nakakakita ay kulay pula daw ang mga mata ng aswang. Mukhang halimaw at matulis ang mga ngipin nito. Makikita mo daw ang aswang tuwing gabi sa bubong ng mga bahay na may batang nakatira. Pero kahit na nakakatakot ang naririnig ni Dayan, ay naisip niyang tsismis lamang ito. Ngunit isang umaga, nakakabahala ang narinig niyang usapan at mukhang totoo talaga ang tsismis tungkol sa aswang. May bata kasing nawawala. Huli itong nakitang naglalaro kahapon ng hapon malapit sa gubat at hanggang ngayon ay nawawala pa din. Lalo pang nag-alala si Dayan nang dalawin siya ng kanyang 2 kapatid. Kinuwento nila na nakita nila ang aswang na paligid-ligid sa bahay ni Dayan noong isang gabi.